Santiago ay isang determinadong mangingisda na 84 na araw naghihintay at nagtsatsaga upang makahuli ng kahit anumang isda. 84 na araw na pabalik-balik paghihintay at pagtitiis. Dahil sa tagal ng araw na hindi siya nakakakuha, ang kanang kamay niyang si Manolin ay hindi na payagan ang kanyang mga magulang na sumama kay Santiago. Dahil sa katigasan ng ulo ng batang si Manolin, pumunta pa din ito sa kubo ni Santiago upang paghandaan ng pagkain. Kahit gaano kalapit ang bata sa matanda, hindi pa rin siya pinapasama nito. Pang-80 araw na nang naglayag si Santiago. Sa wakas, at may nahuli na ang kanyang pain. Ngunit sa sobrang bigat ng Merlin ay hindi niya ito nakuha. Sa halip ay ito ay tumangay sa bangka. Noong 3 araw ng kanyang paghihintay sa Merlin, lumapit ito sa kanya at dito ay nakaraos siya ng pagkakataon na masaksak ang isda. Nahuli niya ito sa wakas at tinali sa bangka dahil ito'y nasaksak niya. Kumalat ang dugo nito na nagsanhi sa mga pating na maakit at pumunta sa kanyang bangka. Napatay niya ang unang pating, ngunit kasabay nito ay nawala din ang sibat niya, kaya't gumawa siya ng panibago at pinagpapatay ang mga dumating na grupo ng pating. Dumaan ang madaling araw, paunti ng paunti ang mga pating na dumadating. Paunti ang laman ng Merlin na kanyang nahuli hanggang sa buntot, buto at ulo na lang ang natira. Umuwi siya ng malungkot at dinaan sa tulog ang lahat. Maraming mangingisda ang nagkumpulan sa harap ng bahay ni Santiago. Sinukat nila ang buto ng Merlin na nahuli ni Santiago. Pinagkaguluhan ito pati na ng mga turista. Mga ilang oras ang nagdaan, hindi nakita ni Manolin si Santiago, kaya't nag-alala siya. Nagpunta siya sa kubo ng matanda at doon nakita niya si Santiago na tulog lang pala. Nangako sila sa isa't isa na sabay na sila'y mangingisda.